Napakaswerte ng isang samahan na nagmula sa wala at nabuo hanggang sa maging matatag. Pero may mga samahan, Papa Dudut, na kahit gaano na katagal ay nawawasak pa din dahil sa pagguho ng pundasyon nito. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang panghawakan ng panghabang buhay ang isang samahan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay Love Stories. Palagi po ako nakikinig sa Barangay LS, lalo na't bago ako sa school. Ako po si Jim, 20 years old na po ako sa ngayon at nasa third year college na. Nangyari ang kwento ko last year. Nag-iisang anak lamang po ako at maaga pong nabiyuda ang aking nanay. Bata pa po ako noong mawala ang tatay ko. Mama Jello ang tawag namin sa mama ko. 46 years old siya noong nangyari ang kwentong ito. Napakabait po ng nanay ko. Hindi na po siya nag-asawa at sa akin na lamang ibinigay ang lahat ng atensyon. Hindi naman po siya mahigpit at malaki ang tiwala niya sa akin. My best friend po ako at hindi naman po imposible pero nangyayari naman po na magkaroon ng babaeng best friend ang isang lalaki. Siya po si Jean at nagsimula ang pagkakaibigan namin mula pa noong first year high school kami. Hindi namin alam kung bakit nag-click kami ng ganon kabilis. Ako ang tagapagtanggol niya at siya naman ang tagapagtanggol ko. Wala pong emosyonal na damdamin ang nabuo o nabubuo sa amin. Mas tinuturing namin ang isa't isa bilang magkapatid. Kaya nang magkolehiyo kami ay napagkasunduan namin na mag-aral din sa isang eskwelahan at kunin ang kurso na totoo naman na gusto namin para sa sarili namin. At hindi dahil pinakikisamahan namin ang isa't isa. Mascom po ang kurso namin at pareho kami ng major. Si Jean po ay anak ni Papa Ton, yun po ang tawag namin sa kanya. 47 years old siya noong panahon na yon. Hindi namin alam ni Jean kung dahil ba sa parehong estado ng magulang namin kung bakit kami nagkasundo. Dahil si Papa Ton po ay maagang nabiyudo at hindi na din nag-asawa. At siya na lang din ang solong bumuhay at nagpalaki kay Jean. Gaya ng mama ko ay napakabait ni Papa Ton. Tanggap din nila ang pagiging magkaibigan at halos magkapatid namin ni Jean. Ganon po kami ni Jean pero kahit po ganon na kami na sobrang magkadikit ay may mga bagay pa din sa buhay namin na hindi pa nagkokonekta. At yan po ang ikukwento ko sa inyo, Papa Dudut. Ma! Anak, nandito ako sa kusina. Ma, kasama ko si Jean. Alam ko. Paano mo alam, Ma? Anak, mula nung high school kayo, kasama mo na lagi umuwi si Jean dito. Paanong hindi ko malalaman? Siyempre, automatic na nagluto ako ng merienda bago mo ihatid si Jean sa kanila. Naku, salamat Mama Jello. Ano bang salamat? Hindi ka na iba sa akin. Love you, Mama Jello. Kung ako lang talaga ang tatanungin gusto ko kayo na lang dalawa. Ma! Oh, bakit? Perfect kaya si Jean. Nakakainis ka naman, May. Kapatid ko yan. Oh, napipikon na naman. Biro lang. Ang sinasabi ko lang naman, kung magkaka-girlfriend ka, sana yung mga katangian ay yung gaya ng kay Jean. Bukod sa mabait, maganda pa. Mana kasi ako sa inyo, Mama Jello. Ayan na nga bang sinasabi ko Huling-huli mo talaga ang kiliti ko Totoo naman po. Kayo nang naging nanay ko mula nung magkakilala kami ni Jim. Dahil din siguro sa inyo kaya kami naging mag-best friend yung pangit na yan. Lo,
Kay mama ako nang galing, so kung pangit ako, pangit din si mama. At pangit ka rin kasi di ba sabi mo, sa kanya ka nagmana? Nako, tigilan nyo na nga yan. Mamaya mag-away na naman kayo. Lakas kasi mang inis niyan eh. Bakit? Sino kaya una nagsabi ng pangit? O bakit ka nagagalit? Totoo ba? Hello, ang gwapo ko kaya. Totoo naman. Sigurado ako ng dami nagpapakyut sa'yo ngayong college ka na, no? Naku mama, may kwento ako. Hoy, tumigil ka ah. Huwag mo ikukwento yun. Bakit ba? Hayaan mo nga siyang magkwento. Oo nga. Huwag kang makinig dyan, ma. Ano to, anak? Naglilihim ka na sa mama mo? Hindi naman, ma. Kung ganon, Jean, kwento. Eto na nga po, ma. Alam mo bang may 5 crush si Jim sa eskwelahan? Uy, 4 lang. Shh! Ano pa, iha? Pero hindi niya malapitan. Magmerienda na nga lang kasi tayo. Shh! Bakit naman, iha? Ano pa po ba? Natutorpe. Tinulak ko na nga po minsan eh. Ewan, hindi natinag. Biglang nanigasa ka ba? Anong nanigas? OA mo ah. Totoo yun, Mama Jello. Naniniwala naman ako sa'yo. Ma, ako tunay mong anak. Bakit ka sa kanya kumakampi? Wala akong kinakampihan. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi lang yun, Ma. Ano pa, anak? Alam mo, Jean, papunta ka na sa pagiging chismosa. Ang chismis, gawa-gawa. Totoo naman ang kinukwento ni Jean na. Ah, sige, ganyan na. Humanda ka mamaya kay Papa Ton. Ikukwento ko yung crush mo. We, wala naman akong crush eh. Ako nga ang nilalapitan nila. Sila ang may crush sa akin. Pakayabang talaga nito. Kasi nga, maganda si Jean. So, pangit nga ako, ma. Hindi ka pangit, kundi torpe. Alis na nga ako. Hoy, saan ka pupunta? Dito ka nakatira. Doon na ako kay Papa Ton. Kayo na lang ang maging mag-ina. Napakapiko naman itong anak ko na to. Ganyan yan, Ma. Gatong ka talaga eh, no? Tama na yan, tigilan na natin ang kwentuhang to. Tara na sa kusina at kumain ng merienda. Mabuti pa nga, Ma. Talagang mabuti pa nga. Nagutom ako sa inis. Mawawala ang inis mo kasi ginataang bilo-bilo ang niluto ko. Wow, favorite! Wow talaga? Ako kaya may favorite nun. Kaya nga, wow, favorite! Mo! Magdala ka para sa papa mo, Jean, ha? Opo, matutuwa po si Papa. Tapos tuloy mo yung kwento habang kumakain tayo. Ma! Papa Dudut, ganon kami ka-close ni Jean at ganon sila ka-close ni Mama Jello. Kaya yung mga hindi ko na ikukwento kay Mama Jello ay si Jean ang nagkukwento. Kaya wala akong naililihim kay Mama dahil sa kadaldalan ni Jean. Sa eskwelahan ay hindi ako tinatantanan ni Jean at sobrang concern niya sa akin ay kinukulit niya ako na kausapin at ligawan ko na ang mga crush ko. Dahil nga sa pinanghihinaan ako ng loob ay hindi ko naman nagagawa kaya magugulat na lamang ako minsan na nakikita ko si Jean na kausap ang mga crush ko. At saka kinagkwento sa mga ito na crush ko nga sila. At pag nalalaman niyang hindi ako gusto ng crush ko ay sinasabihan niya agad ako na maghanap na ng ibang crush. Kesyo hindi daw kami bagay ng mga crush ko. Pero sinasabi niya lamang yon para huwag akong masaktan. Minsan kinakapalan ko ang mukha ko at inuunahan na si Jean na kausapin ng iba ko pang mga crush. Kaso masakit pag sinasabing hindi nila ako gusto. Siyempre si Jean ang sasabihin naman na may mas deserving na girl para sa akin. Alam kong pinagagaan niya lamang ang loob ko na somehow ay nakakatulong para maka-move on ako kaagad. Papa Dudut. Papa, nandito na kami! Hello mga anak. Hello, Papa Ton. Jim, bukas ha? Opo, Basketball na naman? Water girl na naman ako. buti nga water girl ka eh. Pag kayo ni Mama nagchichismisan, pulutan ako. Hayaan mo na sila anak. Basta tayo magbabasketball.
Hay nako. Anyway, Papa, eto may nilutong bibingka si Mama Jello. Wow naman! Walang palyang Mama Jello mo sa pamerienda. Madami po sana yan. Halos kinain lang ni Jean lahat. Patawa ka. Oh, ayan na naman kayong dalawa. Mamaya ko nakakainin to pagtapos maghapunan. Naku Papa Ton, pag di mo yan kinain ngayon, sigurado si Jean nakakain yan mamaya. Epal ka talaga. At least nakaganti na ako sa pangiinis nyo sa akin ni Mama. Inaapi ka ba, anak? Sus, pa-victim yan, Papa. Hoy, pa-victim ka dyan. Opo Papa Ton, inaapi nila ako. Kawawa po ako sa kanila ni Mama. Jean? Kinukwento ko lang naman ang mga crush niyan sa eskwelahan. Jim, anak. Bakit hindi mo nakukwento sa akin yan? Kaya nga po, torpe. Jean, walang torpe. Meron po, Papa. Ayan, kaharap mo. Kita mo na pa, ganyan yan. Jean, wag mong ganyanin si Jim. Paghihinaan niya ng loob lalo. Dapat sinusuportahan mo siya. Hindi naman po, Papa. Sinusuportahan ko naman po siya eh. Opo Papa, suportado naman ako ni Jean. Yan, ganyan nga. Dapat ganyan ang magkapatid. Oh, nadinig mo, Jim, ha? Dapat ganon, nagtutulungan. Oo na. Sige, simula bukas, tutulungan na kita sa mga crush mo. Ano? Papa, hindi totoo yan. Wala akong crush. Biro lang pa. Joke lang yun. Pero anak, dapat sa edad mong yan may crush ka na. Oo, Normal lang naman ang magka-crush. pero wala po talaga akong crush. Pero alam mo Papa Ton, ang dami may gusto dyan kay Jean. Ano? Papa, yung totoo. Okay lang ba na magka-crush o hindi? Siyempre okay lang. Sa'yo, kasi lalaki ka. Pero sa amin mga babae, hindi. Lola, ikaw ba yan? Ang tanda ng utak ah. Oo nga naman anak. Sabi ko nga normal lang yon. Pero dapat sinasabi mo sa akin. Papa, unang-una, wala nga akong crush. Sila ang may crush sa akin. Pangalawa, kung magkaka-crush man ako, dyan pa lang kay Jim salang-sala na. Talaga? Matapos salain ni Jim, kikilatisin ko muna. Para namang sinasabi niyo din na wag na akong magka-crush. Hindi ganon anak. Ganun, Papa. Yang si Jim, tumingin pa lang yung lalaki, ang dami ng sinasabi. Siyempre iimbestigahan ko sila para alam ko kung mabuti silang tao. Very good anak. Ay, alam niyo ganito na lang. Sasabihin ko na lang sa inyo pag may nagugustuhan na ako. Teka anak, crush pa lang ang pinag-uusapan natin. Ano yung nagugustuhan na sinasabi mo? Iba yung crush sa gusto. Kasi crush is paghanga. Wow, ang lakas makaslambok. Talaga? Oh, tama na nga yan at baka magkapikunan pa kayo. Walang kampihan dito. Okay lang, Papa. Naiintindihan ko naman na gusto mo talagang magkaroon ng anak na lalaki. Uy, nagsiselos. Nagseselos ka anak? Hindi po. Kasi si Mama Jello naman na gustong magkaanak ng babae ang kakampi ko. Ayun, inamin mo rin na nagkakampihan nga kayo ni Mama. Bakit? Kayo din naman ni Papa. Tama na yan. Wala ako ni isang paborito sa inyo. Kasi paborito ko kayong pareho. Kaya kainin mo na yung paborito mong kakanin at baka makain ko pa. Sabi na nga be, ikaw talaga titira sa pasalubong ni Papa. Jim, nandyan na yung itinabi kong paksiw. Dalhin mo na. Ulam nyo ng mama mo mamaya. Wow, salamat Papa Ton. Ito nga po pala yung pinaglagyan ng minudo kahapon. Salamat daw po, sabi ni Mama. Nako, salamat din sa mga merienda ka mo. Uwi na po ako. Baka maikwento ko pa si Edmond eh. Sino si Edmond? Wala yun, Papa. Umalis ka na nga, Jim, kung ano-ano sinasabi mo. Sige po, uwi na ako. Bye-bye. Papa Dudut, gaya nila Mama at Jean sa bahay ay gano'n naman kami ni Papa Ton sa kanila. Para ko din po siyang tatay talaga. Kaya nga po lalong tumitibay ang pagiging magkapatid namin ni Jean dahil sa mga magulang namin. Kaya nga po hindi ko lang protektado si Jean sa mga manliligaw niya, kundi pati na rin sa mga nakakaalitan niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, may pagkamasungit at suplada si Jean. Napaka-prangka niya kapag may pumuporma sa kanya. Diretsahan niyang sasabihin na maghanap na lamang ng iba kasi hindi niya gusto kung sino man ang magtatangkang manligaw sa kanya. Isang araw na pinakiusapan ako ng teacher namin na tulungan siya sa pag-check ng test papers namin.
Kaya nag-usap kami ni Jean na magkita na lamang sa isang milk tea shop sa labas ng eskwelahan. Doon ko na lamang siya nadaanan pagkatapos kong mag-check ng test papers. Malapit lang naman po yun sa eskwelahan para sabay pa din kami na uuwi. Kaso nga po dahil sa katarayan ni Jean ay may isa siyang manliligaw na napahiya noon. Hindi po taga-school namin ang sinabi kong lalaki. Tagalabas po ito at nagka-crush kay Jean. Ayun nga po dahil sa napahiya niya ay nagtanim ito ng galit sa kanya. Nawala naman po sa isipan ko yon. Kaya naman papadudot nang lumabas na si Jean mula sa eskwelahan para pumunta sa milk tea shop, ay inabangan pala siya ng lalaki sa labas, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, inabangan ng lalaking yon si Jean sa labas at sa kanya ito kinumpronta. May angking tapang din naman si Jean kaya hindi ito natakot nang makita niyang palapit ang lalaking yon. Mabuti na lang po ay napakwento si Jean sa isa naming kaklase. Matagal silang nagkwentuhan sa loob ng campus kaya hindi agad lumabas si Jean. Kaya naman din po nasakto na ilang minuto lang mula nang lumabas si Jean ay natapos na kaming mag-check ng papers. Kaya nagmamadali akong magpunta sa milk tea shop. Pero ayun nga po, naabutan ko ang lalaking yon na pinipilit si Jean na sumama sa kanya. Siyempre to the rescue ako, papadudot. Kaso ang hindi ko na-anticipate ay malapit lang doon nakatira ang nasabing lalaki. Kaya may mga kasama pala ito na nakakalat lamang sa paligid. Kaya ang ending ay nakuyog ako. Si Jean naman ay hindi makaawat o makatulong dahil hawak naman siya ng lalaking yon. Iniwan na lamang nila ako nang matumba na ako sa kalye. Agad akong nilapitan ni Jean para tulungan. Gusto niya akong dalhin sa ospital pero sinabi ko sa kanya na sa kanila na lamang kami tumuloy. Aray ko po. Sorry. Tiis lang anak. Mahapdi talaga to. Papa, anong mangyayari sa kanya? Huy, pasalang to. Huwag kang OA. Sa katawan mo ba walang masakit? Meron yan, Papa. Ginulpi siya eh. Ano ba? Concerned ka ba o inaasar mo ako? Nakakainis ka. Bakit naman kita aasarin? Nagulpi ka nga. Bunganga mo anak. Totoo naman, Papa. Nandun ako't kitang-kita ko. Hello? Lumaban naman ako. Marami lang sila. Mga traidor yun. Ang dami nila tapos hinawakan pa ako. Kung nakabitaw lang ako, nakatikim lahat sa akin yun. Mabuti nga hinawakan ka eh. Kundi pareho tayong nagulpi. Ilan ba sila? Nakilala nyo ba? Taga saan ang mga yon? Natatandaan nyo ba ang mga itsura? Papa, Bakit? ano dun sa mga tanong mong sasagutin namin? Lahat. Madami po sila, hindi ko na nabilang kasi kay Jim ako nakatingin. Taga dun lang po malapit sa eskwelahan nakatira ang mga yun. Paano mo nalaman? Mga nakapambahay eh. Natural. Alangan naman magbihis pa sila para manggulpi. Ayan, nakukuha mo pa magpatawa. Nakilala nyo ba? Lahat po sila? Hindi po, pero yung pasimuno kilala ko. Kilala mo? Oo, Ano pangalan? hindi ko alam ang pangalan eh, pero nanligaw sa akin na binasted ko. Nanligaw sa'yo? Hindi man lang nagpakilala? Nagpakilala pero hindi ko naman pinansin kasi nga ayaw ko sa kanya. Gwapo pero mayabang at ayun nga gago pa pala. Wow! Nayabangan ka pero nagwapuhan ka pa rin? Iba. Nanggigigil ako sa mga siraulong yun. Magdidemanda tayo. Mabuti pa nga, Papa. Sandali lang po, Papa Ton. Bakit? Masakit ba? Hindi po, wala pong masakit. Gusto ko lang pong sabihin na wag na tayo magdemanda. Ano? Hahayaan mo na lang yung ginawa sa'yo? Ako hindi ako papayag. Walang pwedeng manakit sa mga anak ko. Tama! Pero Papa Ton, ayoko na po sanang lumaki to eh. Kasi baka malaman ni Mama, mag-alala siya ng sobra. Anak, paano mo itatago sa mama mo ang nangyari? Sa dami ng pasamo, mahirap na itago yan. Oo nga. Paano po kaya? Dapat malaman niya yan. Mag-aalala yun. Pero wala tayong magagawa.
Ako nang bahalang magpaliwanag kay Mama Jelu. Sasamahan ko kayo. Wag na, Papa Ton. Ako na lang po uuwi. Sasamahan kita. Wag na. Lalong ikaw ang wag sumama sa akin pa uwi. Baka lalong magpanik yun si Mama kapag detalyado mong kinuwento yung nangyari. Pero dapat niyang malaman. Ako na lang ang magsasabi. Kasi baka mas mag-alala yun pag ang dami kong kasama. Sige, nirerespeto ko ang pasya mo. Pero hindi natin palalampasin to. Magdedemanda tayo. Tama. Sige po, pero kakausapin ko po muna si Mama. Sige anak, kung yan ang pasya mo. Hatid kita. Wag na nga. Pag hinatid mo ako, uuwi ka mag-isa. Baka mamaya nasundan tayo ng mga yun. Ako na ang maghahatid sa'yo. Ewan ko lang pag nakita ko silang sinundan ka. Kahit hanggang sa malapit lang sa inyo kung ayaw mo makita ni mama mo na may kasama ka. Salamat, Papa Ton. Sigurado kang ayaw mo ako maghatid sa'yo? Wag na nga sabi, ang kulit nito. Tsaka kilala kita, panalo ka magdetalye. Baka ultimo yung kurot sa akin, may kwento mo pa kay Mama. May kumurot sa'yo? Hindi ko napansin. Siyempre hindi ko na alam kung ano yung mga nangyari. Parang ang bilis nga eh. Kasi natauhan na lang ako nung tinatayo mo na ako. Ganun talaga anak. Bakit pa? Nagulpi na din ba kayo? Papa Dudut, alalang-alala si Papa Ton sa nangyari sa akin. Kung ganon ang nararamdaman niya ay siguradong mas lalo pa si Mama. Natatakot ako sa reaksyon ng mama ko pero kailangan kong lakasan ang loob ko. Gusto ko na ako lang ang humarap sa kanya sa kalagayan kong yon. Naintindihan naman ni Papa Ton ang gusto ko. Papa Dudut, sa totoo lang high school pa lamang ay magkaibigan na kami ni Jean. Pero kahit kailan simula pa noon ay hindi pa nagkakilala o nagkaharap man lang sina Mama Jelu at Papa Ton. Opo, hindi pa sila nagkakaharap. Nakilala lang nila ang isa't isa sa pamamagitan namin ni Jean. Ang hirap pong paniwalaan pero yun po talaga ang totoo. Siguro po masyado silang busy kaya ang dalang ng pagkakataon para magkaharap sila. Isa pa ay lagi po kasing may nangyayari kapag magkakaharap na dapat sila. Sa totoo din ay hindi na namin masyadong napansin na hindi pa pala sila nagkakaharap. Kasi kapag nasa bahay ako nina Jean ay parang iisang pamilya lamang kami at ganoon din kapag nasa bahay namin kami. Naging iisang pamilya kami nang hindi pa nagkakakilala ng personal ang mga magulang namin. Kaya din sobra naman ang pagpapasalamat sa akin ni Papa Ton dahil sa pagtatanggol ko kay Jean. Alalang-alala din naman siya sa nangyari sa akin at ayaw niyang palampasin lamang ng ganon ang sinapit ko. Hinatid ako ni Papa Ton malapit sa amin at namimili talaga siya. Nasamahan ako pero nakiusap talaga ako na ako na lamang ang haharap kay Mama, Papa Dudut. Jim, anak, ikaw na ba yan? Opo, Ma. Sandali at matatapos na ako dito. Papuntahin mo dito si Jean. Hindi ko po siya kasama. Ha? Bakit? Ay! Anak! Ano nangyari sa'yo? Ma, relax ka lang. Relax! Paano? Sa itsura mong yan. Diyos ko anak, ano bang nangyari? Kasi Ma, Halika, pupunta tayo sa ospital. wag na. Anong wag? Ginamot na ako ni Papa Ton. Alam ng papaton mo to? Opo, siya po nagatid sa akin kanina. Gusto nga niya akong samahan dito sa bahay pero ako na yung nakiusap na wag na. Baka kasi lalo kayo magpanik pag nakita niyo may kasama ako eh. Kahit wala kang kasama, nagpanik pa din ako. Pero hindi katulad pag may kasama ako. At kailan naman nangyari yon? Hindi nyo na siguro naaalala pero nung bata ako, nahulog ako sa puno. Tapos yung mga kalaro kong puro OA, binuhat ako, dinala ako dito sa bahay. Hindi ba nagsisigaw pa rin kayo kahit na sinabi ko na sa inyo na 2 feet lang yung kinahulugan ko? Taas ng reaksyon nyo nun. Mas mataas pa yung reaksyon nyo kaysa sa kinahulugan ko eh. Matagal na yon.
Saka kasi naman yung mga kalaro mo lahat naghihiyawan ng naaksidente si Jim, naaksidente si Jim. Yung iba nagiiyakan pa. Sino ba naman ang hindi magpapanik nun? Kaya nga ayaw ko na may kasama ako pa uwi. Bakit? Tingin mo ba o din magre-react ang papaton mo? Ha? Oo nga po no. Pero hayaan nyo na. Teka nga, nililibang mo ko eh. Ano bang nangyari? Bakit ba may mga pasaka? Naaksidente ka ba? Hindi po. Ano? Si Jean po kasi. Si Jean ang may gawa niyan? Mang, OA mo naman eh. Patapusin mo muna kasi ako magkwento. Ay sorry na. Sige, anong nangyari? Si Jean kasi nakita kong binabastos. Siyempre hindi naman po ako papayag ng ganun. Kaya sinugod ko yun ang babastos sa kanya. Malaki ba? Mas malaki pa ako. Malaki ka pa, pero nagulpi ka. Ma, madami kasi sila. Okay. Teka, nasan yung mga yan? Halika, ituro mo! Ma, pwede po bang bukas na lang? Magpahinga na lang muna tayo kasi gabi na. Hay anak, sigurado ka bang okay ka lang? Wala ka bang nararamdaman? Itong mga pasako lang ang iniinda ko. Medyo masakit pa. Sa loob mo, wala bang masakit? Di ko naman sila kaklose eh. Bakit naman po sasakit ang loob ko sa kanila? Ay, pilosopo ko talaga. Ibig kong sabihin, internal. Sa tiyan, sa ulo, wala ka bang nararamdaman? Pilay, wala ka ba? Wala naman po ma. Sige, magbihis ka na muna. Kaya mo ba? Opo, kaya ko. O magbihis ka tapos kakain na tayo para makapagpahinga ka na muna. Sige po. Anak, Ano po yun ma? proud ako sa'yo. Sa pagkakagulpi sa akin? Ay, anak naman eh. Hindi dyan sa nangyari sa'yo, kundi sa ginawa mo. Ginawa ko po na ano? Yung pagtatanggol mo kay Jean. Proud ako sa'yo. Siyempre naman ma. Kayong mga mahal ko sa buhay, lagi ko kayong ipaglalaban. Salamat, anak. I love you mama. I love you, anak. Iiyak po ba tayo? Nakakainis ka naman. Paiyak na nga ako eh. Ma, maghahain ka na lang para wag ka nang umiyak. Magbibihis na lang muna ako. Sandali, hindi pa tayo okay ha? Haharapin pa natin yung mga may gawa niyan sa'yo. Oo ma, balik stress ka na naman yan eh. Bukas na natin pag-usapan yan. O siya, basta wala kang nararamdaman na kung ano ha? Wala nga po ma. May mga pasa po ako pero gwapo pa rin. Puro kakalokohan. Ma, gwapo naman talaga ako, di ba? Magbihis ka na. Papadudot nilibang ko na lamang din si mama para lang huwag nang masyadong mag-isip. Pero hindi effective kasi kinabukasan ay bumalik ang galit niya at gusto talagang idemanda ang mga nanggulpi sa akin. Ayoko na din po sana para walang gulo pero mapilit si mama. Isa pa si Papaton din ang gustong ituloy ang demanda kaya wala po akong ligtas. Inireport namin sa barangay ang mga nangyari, may CCTV sa paligid kaya naman nalaman nila kaagad kung sino-sino ang mga involved. Ipinatawag kami sa barangay dahil nandun na daw ang may mga gawa. Hindi na kasama si Papaton dahil sa importanteng event sa trabaho. Pero si mama nandun para samahan kami. Papadudot sa barangay ay medyo mainit ang tensyon dahil galit si mama. Pero napatahimik din siya nang makita ang mga gumulpi sa akin. Papadudot doon ko lang din nakita ng matagal ang mga gumulpi sa akin. Puro pala sila mga bata. Kaya ang barangay ay nakiusap na lang sa amin na magkaayos na lamang doon. Dahil nga sa mga puro minor de edad ang mga involved. 17 years old po ang pinakamatanda sa kanila. Napatingin na lamang sa akin si mama at alam ko na ang sinasabi ng mga tingin niya. Tumango na lamang ako sa kanya, Papadudot. Si Jen din ay tumango. Sinabi na lang ni mama na mag-sorry sila sa amin at mga kung hindi na uulitin ang ginawa nila. Sa amin man o sa kahit na kanino. Nangako din ang mga magulang nila na pagsasabihan sila kaya umuwi na lamang kami ng payapa. Umiral din ang pagkananay ni mama. Kaya naman yung puso niya ay naawa din nang makitang mga bata pa pala ang mga salarin
sa panggugulpe sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Wala man si Papa Ton sa barangay pero updated naman siya dahil binabalita sa kanya ni Jean ang lahat. Kaya nang magdesisyon si Mama na hindi na itutuloy ang demanda ay sumang-ayon din si Papa Ton. Bukod sa nalaman niya na mga menor de edad ang mga involved ay ibinigay niya din kay Mama ang pagdedesisyon. Nang pauwi na kami ay sinabi ni Papa Ton kay Jean na sabihan kami na imbitado kami para kumain sa labas. Para pasasalamat sa nangyari at naging maayos ang lahat at higit sa lahat ay para magkakilala na sa wakas sina Mama at si Papa Ton. Papadudod makalipas ang ilang taon ay magkakakilala na sa wakas ang dalawa. Matapos sabihin ni Jean sa akin ang plano ni Papa Ton ay sinabi ko din kaagad kay Mama. Si Mama naman ay masaya ding sumang-ayon kasi puro pangalan lang din daw ang nadidinig niya tungkol kay Papa Ton. At ganon din naman si Papa Ton kay Mama. Pero higit sa lahat ay kami ni Jean ang sobrang excited sa pagkikita nilang yon. Papa Dudut. Wala pa sila. Papa, ang aga pa kasi. Pasensya na anak. Excited lang. Mas excited kami ni Jim. Oo nga. Makikilala ko na din ang Mama Jello mo sa wakas. Opo nga eh. At sa wakas nagkaroon din kayong dalawa ng libreng oras at araw. May gagawin talaga sana ako ngayon. Pero hindi ko itinuloy kasi nga, mas gusto ko mabigyan ng oras ang pagkikita namin ng Mama Jello mo. At maipagdiwang natin ng pasasalamat at maayos kayo ni Jim. Padating na din po siguro ang mga yun. Nag-message si Jim na malapit na daw sila eh. Sigurado ka? May oras pa siguro para bumili ng regalo. Regalo? Oo. Para gesture ng pasasalamat sa lahat ng magagandang ginawa ng Mama Jello mo sa'yo. Tara, dyan lang naman sa kabila. Maganda yan, Papa. Tsaka alam mo na naman ang mga gusto ni Mama Jello. Pero magpapaiwan na ako kasi baka dumating sila. Tama anak. Dyan lang naman ako sa labas. Sige, Papa. Sige, mabilis lang ako. Hello, Jim. Nasaan na kayo? Malapit na. Actually, papasok na kami ng resto. Nasaan kayo? Ayun! Jim! Mama! Dito po! Mano po, Mama? Nasaan si Papa Ton? Ay, nandyan lang. Akala ko hindi na naman kami magkikita eh. Naku ma, hindi pwede. Kailangan magkita at magkakilala na kayo ni Papa Ton. Kaya nga, Mariosep, ilang taon na kami magkakilala pero hindi namin alam ang itsura o boses man lang ng isa't isa. Ganyan din po ang sabi ni Papa. Saan ba nagpunta ang papa mo? Yung totoo, Mama Jello, may binili siya. Anong binili niya? Ay, itong batang to. Bakit ba kailangan mo pang malaman? Siyempre po, baka regalo para sa akin yun eh. Eh, ikaw talaga. Actually, regalo talaga. O, kita mo na ma. Regalo pero hindi para sa'yo. Para kay Mama Jello. Kay Mama lang. Ay, bakit ako reregaluhan? Hindi ko naman birthday. Yan yun na si Papa bilang pasasalamat lang daw. Pasasalamat saan? Para sa pagiging mama ko daw po. Ay, teka. Kailangan ko din palang bumili ng para sa papa mo. Para sa pagiging papa niya kay Jim. Oo nga ma, hindi mo naisip magdala ng regalo. Wag na, Mama, hindi naman kailangan. Ang importante sa kanya, nandito kayo. Nakakahiya pa din. Mama naman, wag niyo na pong isipin yun. Sandali. Ma, wag ka na nga daw bumili. Ay, hindi naman ako bibili. Naiihi ako. Ay, okay. Nandun po ang CR, Mama, samahan ko kayo. Wag na, kaya ko na. Sandali lang ako. Excited na akong magkaharap sila Papa at Mama. Lalo na ako. We, mas lalo ako. Mas lalo ako. Hoy, ano na naman ba yung pinagtatalunan nyo? Wala po. Oh, nasa lang mama nyo? Nasa toilet po. Ano yung binili mo, Papa Ton? Balabal. Sana magustuhan ng mama mo. Balabal? Shawl.
Ah, okay. Kala ko ibang binili mo eh. Ikaw may sabi na mahilig sa balabal, na mahilig sa shawl si Mama Jello mo kaya ito ang binili ko. Paborito nga ni mama yan. Ang dami niyang ganyan sa bahay. Pero ginagamit niya naman. Opo, tuwing lumalabas po siya ng bahay, lagi po siya may dalang shawl. O kita mo na Papa, tama ako. Tama ka talaga. Paano ka magkakamali? Lagi kayo nagtitiklop ng mga bagong labang shawl ni mama sa bahay. Selos ka? Hindi no. Okay lang. Ikaw nga nagsiselos pag nagbabasketball kami ni Papa Ton eh. Nako, baka mamaya magtalo na naman kayo. Dapat masaya ang araw na to ha? Opo, Papa Ton. Papadudod, parang pelikula ang nangyari. Alam mo yung eksenang nagkakasalasihan yung dalawang karakter. Ganun po ang nangyari sa kanilang dalawa. Gulong-gulo na nga po kami ni Jean, kina Mama at Papa Ton. Pero kahit naman po ganon ang nangyayari, kampante at sigurado naman kami na magkikita na sila. Aligaga din kasi sina Mama at Papa Ton kasi gusto nilang maganda ang pagkikita nila para sa aming dalawa ni Jean. Dahil hilong-hilo na kami ni Jean sa salisihang nangyayari, ay pinigilan na ni Jean si Papa Ton para mapirmi at hintayin na ang pagdating ni Mama. Hanggang sa nakita ko na si Mama na parating galing sa banyo. Nakatalikod sa kanya si Papa Ton. Kaya hindi ko na muna sinabi para masurpresa pag nasa harapan na niya si Mama. Tapos na magkaharap sila, ay nangyari ang hindi inaasahan. Angelo? Anthony? Parang gulat na gulat kayo. Siya ba ang Papa Ton na sinasabi mo? Opo. Siya si Mama Jello? Yes po. May paton-ton ka pa dyan? Anthony ka lang naman? Ikaw nga, Jello pa. Kasi Angelo ang pangalan ko, kaya Jello. Eh ikaw? O bakit? Ton, galing sa Anthony. Sandali Papa, anong nangyayari? Oo nga po, Ma, anong nangyayari? Tsaka bakit para magkagalit kayo? Tanong mo sa mama mo. Ako talaga? Bakit hindi ka magsalita para malaman ko kung anong kasinungalingan na naman ang sasabihin mo? Sinungaling agad? Totoo naman ah! Mama, relax ka lang. Ay, pasensya na anak. Buisit ako dyan sa papa mo. Bakit naman po? Mabait po si Papa Ton. Pagtulog, dun lang siya bumabait. Ikaw nga kahit tulog eh. Ano? Papa, gulong-gulo na kami. Baka pwedeng pakipaliwanag kung anong nangyayari. Ma, ano ba to? Bakit ka galit kay Papa Ton? Ewan dyan sa mama mo. Ikaw ba tinatanong? Paano? Baka kung anong kasinungalingan din ang sabihin mo. Ako pa ang sinungaling? Ayan, ako na naman ang ituturo mo. Eh sino pa ba? Bakit di ka tumingin sa salamin? Papa, ano ba naman? Bakit kayo nag-aaway? Pinagtitinginan na tayo. Dadalawa lang naman ang customer. Papa, kahit isa lang nakakahiya pa rin. Nako! Mapapahiya ang hiya sa papa mo. Wala siya nun. Ma, hayaan mo na muna silang mag-usap. Ako kausapin mo. Mabuti pa nga. Kasi walang kwentang kausap tong tiyonggong to. Jim, anak. Anak? Hindi mo anak yan. Anak ko yan. Ma, ano ka ba? Anak din ako ni Papa. Bakit po, Papa Ton? Mahal kita anak. Pero ikinalulungkot ko. Kailangan ilayo ko na si Jean sa inyo. Ayun. Damay ang anak. Papa, hindi ako papayag. Ako din po, hindi po ako papayag. Bigyan niyo kami ng malalim na dahilan kung bakit kailangan magkalayo tayo pare-pareho. Kung may problema kayo, dapat ayusin ninyo. Walang damayan. Bakit kailangan maghiwa-hiwalay? Hindi ako papayag. Ako din po. Pag nangyari yon, lalayas ako. Ako din po. Kaya sabihin niyo na sa amin kung bakit kayo magkaaway at bakit kayo magkakilala. Ay, please naman po. Kung mahal nyo kami, ibigay nyo na sa amin yung sagot. Anak, Jean, Jim, matagal na kaming magkakilala ni Angelo. Pero matagal na din kaming hindi nagkikita. Bakit po? Ano po bang kaugnayan at alitan nyo sa isa't isa? Anak, bago naging kami ng tatay mo, nagkaroon kami ng relasyon ni Anthony. Nagkarelasyon, nagpakasal. Kasal? Teka, totoong kinasal kayo? Oo anak, kaya hindi kami nakapagpakasal ng mama mo. Kasi kasal kami ni Angelo. Yun din ba ang dahilan, Ma, kaya hindi kayo kinasal ni Papa? Oo anak, kahit wala na kami ni anumang komunikasyon ni Anthony,
hindi pa din kami pwedeng magpakasal kasi kasal kami sa isa't isa. Hindi na namin ginawang legal ng paghihiwalay. Basta hindi na lang kami nagkita. Hanggang sa nakilala ko ang mama mo. At ikaw nga naging bunga, Jean. Papa, Patawarin mo ko, anak. Ako din, anak. Bakit po ba kayo nagkahiwalay? Nabuntis ang mama mo. Ano? Hindi ako nabuntis! Ikaw ang may ibang babae! Yun ang dumating sa akin na balita nung nasa biyahe ako sa Visayas. Nabuntis ka daw. Baliw ka pala eh! Yung kapatid ko ang nabuntis nun, si Angeli! Ikaw nga ang nambabae eh! Kitang-kita kayo ng mga taga-atin papuntang ospital dahil nanganganak yung babae mo. Wala akong ibang babae. Yung hinatid ko sa ospital, hindi ko kilala yun. Nakita ko nasa kalye, manganganak na. Kaya tinulungan ko lang. Ano? nakita nyo na? Pareho kayong mali dahil sa pakikinig sa iba. Oh, ayan kasi. Dahil sa maling chismis, mas pinili nyo na hindi na mag-usap. Wala man lang tanungan o paliwanagan. Ano kaya yun? Papa Dudut pahiyang pahiya sa isa't isa sina Mama at si Papa Ton. Dahil sa mababaw na chismis ay naghiwalay sila at hindi man lang muna nag-usap. Hindi ko alam kung nagkaganon ba sila dahil sa sobrang pagmamahal sa isa't isa o mababaw lang silang tao talaga. Total ay maayos na muli ang lahat kaya masasabi ko din naman na sa isang banda ay may ipagpapasalamat pa din naman kami ni Jean. Kasi kung hindi nangyari, ang nangyari ay wala sana kami sa mundo. O kung hindi sila ang naging magulang namin ay iba ang naging kapalaran namin ni Jean. Salamat pa din muli dahil nagkausap sila Mama at Papa. Nagkaintindihan at nagkapatawaran silang dalawa. Nabuong muli ang lamat na sila naman ang may gawa. Papa Dudut legally and technically ay mag-asawa pa din sina Mama at Papa Ton. Kaya dahil nagkaayos sila ay inayos din muli nila ang relasyon. Nagkaroon ng mahabang patlang. Nagkabalikan po sila at pinaplano na namin ang muli nilang pagpapakasal o ang renewal of vows nila. Bukod sa magiging maayos na din sila, ay natutuwa kami ni Jean dahil matutupad na ang pinangarap namin na maging magkapatid. Mas malaki ang pamilya namin ngayon at mas masaya. Kami pa din ni Jean ang tagapagtanggol ng isa't isa. At sina Mama at Papa ay bumabawi sa mga panahon na hindi sila nagkasama. Para sila mga batang muli. Kapag magkasama at masaya kami para sa kanilang dalawa. Nagpapasalamat po ako Papa Dudut sa pagbibigay ninyo ng oras para mabasa ang kwento namin. God bless sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Jim. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever. Mga kapuso, lahat po tayo ay may tinuturing na espesyal sa ating buhay. Maaari itong isang bagay, tao o pangyayari at karaniway ito ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon para mabuhay. Ikaw kabarangay, sino o ano ang isang bagay na itinuturing mong espesyal sa iyong buhay? Dear Papa Dudut, may mga bagay tayong hinihiling na minsan ay maipagkakait sa atin. Pero kahit na ganoon ay nasa mga kamay pa rin natin. Kung paano natin patatakbuhin ang ating buhay base sa mga biyaya at suliraning ibinibigay sa atin ng may kapal. Ako po si Honey, 40 years old at isang housewife. 15 years na akong kasal sa asawa kong si William. 22 years old ako noong naging boyfriend ko siya samantalang siya naman ay 27 years old.
Nakilala ko si William sa pamamagitan ng pinsan ko. Dati silang magkaklase sa kolehiyo na naging magkaibigan matapos silang makapagtapos. Inireto ako ng pinsan ko kay William at sinubukan niya akong ligawan noon ng ilang buwan. Dahil maganda ang personality nito ay umaapaw ang kabaitan ni William, Papa Dudut. Kaya naman masasabi ko na napaka-swerte ko. Sinagot ko siya at tumagal ang relasyon namin ng 3 taon bago kami nagpakasal. Naging maganda, Papa Dudut, ang buhay mag-asawa namin ni William. Pareho naming inaalagaan ang isa't isa, kung ano ang pagsasakripisyo at pagmamahal na ibinibigay ng isa sa amin ay binabalik namin ito ng buo at sobra pa. Yun ang naging dahilan kung bakit naging maayos ang samahan namin ng 15 taon. Pero sa kasamaang palad ang kagustuhan naming bumuo ng isang pamilya ay nahirapan kaming tuparin. Hindi kasi kami makabuo-buo. Ilang beses kaming sumubok na magkaanak pero lagi kaming bigo, Papa Dudut. Dumaan ang mga taon, sa ika-10 anibersaryo namin ni William bilang mag-asawa, ay nag-decide kaming tumigil na sa pag-i-expect at tinanggap na lamang namin ang kapalaran namin na hindi na kami magkakaanak pa, Papa Dudut. Sa tingin mo, ano naman kaya ang dahilan ng Diyos kung bakit ayaw niya tayong bigyan ng anak? Di ba ang gusto niya magparami tayo? Pero bakit may mga taong hirap namang magkaanak? Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, may hirap tong pinagdadaanan natin. May hirap umasa. May hirap ang maghintay. Isa sa mga pangarap ko sa buhay ay yung araw na makita kitang kalong-kalong mo ang anak natin. Pero kung wala talaga, siguro kailangan na lang talaga nating tanggapin kung ano man ang kapalaran natin. Ay, masama ba tayong tao? Hindi ba natin deserve magkaroon ng anak? Hindi, wag mong isipin yan. Wala tayong ginagawang masama. Wala tayong inaapakang tao. Wala tayong kasalanan. Kaya wag mong isipin na kaparusahan ang ginagawa sa atin dahil lang hindi tayo magkaanak. Kailanman, hindi magkakaroon ng masamang hangarin ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo bibigyan ng problemang hindi natin kayang lutasin. Pero bakit? Bakit ganitong klaseng problema pa ang binigay niya sa atin? Hindi ko alam pero nakakasiguro ako na may purpose ang Diyos kung bakit hindi niya tayo binigyan ng anak. Anong klaseng purpose naman yun? Lahat tayo ay may kanya-kanyang trabaho sa mundong to. At sa tingin ko, ang trabaho nating mag-asawa ay ang makatulong sa isang batang nangangailangan ng magulang. Anong ibig mong sabihin? Maraming batang walang magulang ngayon na nangangailangan ng mag-aaruga sa kanila. Marami ding mag-asawa ang walang anak katulad natin. Siguro ang layunin ng Diyos para sa ating dalawa ay tumulong na mabigyan ng magulang ang mga batang mag-isa na lang sa buhay. Anong gusto mong sabihin? Gusto mo bang mag-ampon tayo ng bata? Oo sana. Yun na lang talaga ang naiisip kong paraan para magkaroon tayo ng anak. Naisip ko na rin yan. Pero nag-aalangan ako dyan eh. Bakit naman? Kasi paano kung hindi natin magampanan ng maayos yung pagiging magulang natin sa bata? Siyempre iba pa rin yung pagmamahal na ibibigay mo sa totoo mong anak kesa sa anak na alam mong hindi naman galing sa'yo. Hindi naman natin kailangang isipin na anak ng iba yung batang aampunin natin eh. Ituturing natin siya bilang totoong anak. Ituturing natin siya na galing sa atin. Kung sakali mang mag-ampon nga tayo, sasabihin ba natin sa bata ang totoo na ampon siya?
Mas maganda yun para sa bata. Sabihin natin ang totoo sa kanya habang bata pa lamang siya. Para sa ganun, hindi na siya magulat kapag nalaman niya ang totoo. Mas mabuti yun na wala tayong itinatagong sikreto sa kanya para magkaroon siya ng tiwala sa atin. Ano, gusto mo bang mag-ampon na lang ng bata? Pwede bang pag-isipan ko muna? Sige, hindi naman to basta-bastang desisyon eh. Pag-isipan mo to ng maigi dahil panghabang buhay na desisyon tong gagawin natin. Kapag ba pumayag ako, paano gagawin natin? May kakilala ako nagtatrabaho sa National Authority for Child Care. Siya ang nagsuggest sa akin na mag-ampon na lang tayo ng bata dahil maraming bata ngayon ang nangangailangan ng kalinga. Tutulungan niya tayong mag-adapt ng bata kung sakali mang pumayag ka na. Sige, bigyan mo ko ng ilang araw para makapag-isip-isip. Habang ginagawa mo yan, paano kung mag-adapt na lang muna tayo ng aso? Gusto mo ba? Aso? Oo, maging fur parent muna tayo para hindi tayo mabigla. Alam ko na bawal tayong magkaaso noon dahil allergic ang mama mo sa mabalahibo. Pero ngayong nakabukod na tayo, pwede naman na siguro tayong mag-alaga ng hayop. Parang magandang idea nga yan. Uy, gusto ko ng husky kasi ang ganda ng breed na yun. Pero mahal, ang nasa isip ko sana Aspin yung i-adapt natin. Aspin? Oo, yung mga asong Pinoy, yung walang breed. Marami rin kasing aso ang napapabayaan ngayon dahil sa mga taong hindi marunong mag-alaga eh. At least kapag nakapag-adapt tayo, makakatulong tayo sa mga asong walang nag-aalaga sa kanila. Pwede rin naman yan. Sige, yan na lang muna ang gawin natin. Pumapayag ka? Oo, subukan muna nating mag-alaga ng aso. Salamat mahal. Matagal ko na talagang gustong magkaroon ng aso. Ganun na nga po ang ginawa namin ni William Papadudut. Nag-adapt muna kami ng aso para maging anak namin. Isa ito sa mga preparasyon na sinubukan namin para hindi kami mabigla sa pagkakaroon ng anak. Chi ang ipinangalan namin sa aso na isang aspin mula sa isang shelter na nag-alaga ng mga stray dog. 1 taong gulang na siya nung nakuha namin ito. Magandang aso si Chi Papadudut. Puti ang kulay nito na may kaunting caramel spots sa batok papunta sa magkabilang tenga. Sobrang cute ni Chi kahit na wala siyang breed. Binaby namin siya at itinuring na parang tunay na anak. Ginastosan namin siya mula sa dog food, grooming, maging laruan at damit ay meron siya. Hindi lang aso para sa amin si Chi kundi parang tao na rin ang naging turing namin sa kanya. Isa sa mga pinakamasayang tao na siguro si William nung dumating sa buhay namin si Chi. Dahil sa kanya ay naramdaman namin ang pagiging buo ng pamilya namin. Lumipas ang mahigit 1 taon ay naisip ko noon na kaya ko nang mag-alaga. Hindi lang ng aso, kundi ng tao. Kaya naman pumayag na ako sa kagustuhan ni William na mag-adopt ng baby. Sa isang foundation kung saan nagtatrabaho ang kaibigan ni William, ay nag-inquire kami sa proseso kung paano ang mag-ampon ng bata. Una naming binuo ang requirements tulad ng marriage certificate, police clearance, health certificate at income tax return. Kailangan din magpasa ng letter of recommendation at psychological evaluation para mapatunayan na fit talaga kami ni William na mag-alaga ng bata. Matagal ang naging proseso ng adoption, Papadudut. Para na rin akong nagdalang tao dahil sa mga buwang hinintay namin bago na finalize ang lahat. At matapos ang mahabang paghihintay ay dumating din sa buhay namin ang isang batang matagal na naming hinihiling, Papadudut. Tingnan mo oh, ang haba ng pilik mata niya. Oo nga manipis din ang labi tsaka medyo matangos ang ilong. Sigurado akong pogi ito kapag lumaki. Katulad ng tatay? Oo naman, san ba siya magmamana kundi sa akin? Ay,
Sinong mag-aakalang sa wakas magkakaroon din pala tayo ng anak? Sabi nga nila, in God's time. At ito na yun. Ito na yung oras na inilaan ng Diyos para maging magulang tayo. Uy, hello, Chi! Excited ka na rin bang makita tong kapatid mo? Halika rito. Buhatin din kita para hindi ka magselos. Ayan oh, may kapatid ka na, Chi. Meet baby Liam. Oh, huwag masyadong excited. Antayin muna nating lumaki si baby bago maglaro, ha? Oh, sige na, doon ka na muna. Paano pala yung sinasabi nilang home visit? Akala ko ba tapos na yon? May mga social worker pa rin na bibisita sa bahay natin para i-check yung status natin kasama yung bata. Kung tama yung pagkakaalala ko, tatagal ata yun ng 6 months. So sa susunod na 6 na buwan, oobserbahan tayo ng mga social worker? Oo, ganun na nga. Kailangan nilang masigurado na safe yung bata sa atin. Tapos kapag pumasa tayo, kapag nasiguro nila na kaya nating bigyan ng maayos na buhay si baby, saka na nila ifa-finalize lahat. Dadaan siya sa korte para maging legal na nating anak si Liam. Ang haba naman pala talaga ng proseso ng pag-aampon. Mas maganda na yun para masigurado. Para na rin hindi tayo magkaroon ng problema sa hinaharap. Ang kailangan lang nating gawin patunayan na deserving tayo na maging magulang ni Liam. Tsaka may notes din pala sila tungkol dito sa bahay, di ba? Ah, oo. Kailangan daw maging childproof tong bahay para sa safety ni baby. So kailangan nating mag-ayos para maging child-friendly dito sa bahay. Ako nang bahala dyan. Pinaghandaan ko talaga yan. Ako rin. Excited na akong ayusin yung kwarto ng anak natin. Sabay natin ayusin tong bahay para sa bagong pamilya natin. Salamat, mahal. Kahit natagalan tayong makabuo ng pamilya, hindi ka nawalan ng pag-asa. Sabi nga nila, di ba, na kapag gusto, maraming paraan. Sandali, diyan ka lang. Pipicturan kita. O sige, ito ang magiging first picture namin ni Baby Liam. Ready? 1, 2, 3, smile! Ayan! Mag-selfie ka rin para may family photo tayo. Sandali, isama natin si Chi para kompleto tayo. Halika rito para kasama ka sa family picture. Ang bigat mo na. Okay, ready na? 1, 2, 3, smile! Patingin nga! Eto, Ang cute! Send mo sa akin yan para mapaprint ko. Ipapa-frame ko yan. Oh, umiiyak ka ba? hindi. Tears of joy lang to. Ngayon ko lang napagtanto na natupad ko na yung pinapangarap ko na makita kang bitbit yung anak natin. Ito na siguro yung pinakamasayang araw sa buhay ko. Ako rin. Hindi ko malilimutan tong araw na to. Sa wakas, kompleto na tayo. Papadudot malaki ang pinagbago ng buhay namin ni William simula nang dumating si Liam sa buhay namin. Ginawa namin ang lahat para maging safe ang bata at para mapatunayan namin sa social worker na fit kami bilang mga magulang ni Liam. Lumipas nga ang 6 na buwan at nakapasa rin kami bilang magulang ni Liam. Sa tulong ng aming lawyer ay naging legal na rin na anak namin si Liam. Simula noon ay unti-unti naming binuo ni William ang pangarap naming pamilya. Mas tumibay ang pagsasama namin ng asawa ko simula noong naging magulang na kami ni Liam at ng aso naming si Chi. Sa loob ng ilang taon ay si Chi ang naging kaagapay namin sa pagbabantay kay Liam. May punto noon na tuwing umiiyak si Liam ay si Chi ang nakakapagpatahan sa kanya. Para bang magkapatid na nga ang itsura ng dalawa kahit na aso lamang si Chi. Kailanman ay hindi iniwan ng aso namin ang tabi ng anak namin. Bilang kapalit sa pagiging loyal ni Chi sa amin ay ibinibigay namin sa kanya ang lahat ng gusto niya. Kung gaano ang pagmamahal at pag-aalaga na ginagawa namin kay Liam ay ganon din ang pinaparamdam namin kay Chi. Minsan ay twinning pa nga sila sa damit
kapag lumalabas kami ng bahay, Papa Dudut. Si China ang nagmistulang panganay namin samantalang si Liam naman ang pangalawang anak. Hanggang sa dumating ang pandemic noong 2021. Pareho kaming nawala ng trabaho ni William. Sa loob ng mahigit isang taon ay umasa lamang kami sa emergency fund naming dalawa habang naka-lockdown ng buong Pilipinas. At nung lumuwag ang restriction ay sa halip na maghanap ulit ng trabaho, ay naisipan namin mag-asawa na umuwi na lamang sa probinsya at doon ay pagpatuloy ang masayang buhay namin. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa Isabela ang probinsya namin. Doon ako lumaki kasama ang dalawa kong kapatid. Noong namatay ang mga magulang namin ay nahati ang kanilang ari-arian sa aming tatlo. Sa akin napunta ang family house namin samantalang naghati naman ang dalawa ko pang kapatid sa sakahan na pagmamay-ari ng pamilya namin. Habang bubuo ako ng pamilya noon sa Maynila ay iniwan ko muna sa pangangalaga ng kapatid kong si Kuya Nestor ang family house namin. Simula noon na siya na ang tumira doon kasama ang sarili nitong pamilya. Samantalang isa ko pang kapatid ay ibinenta ang lupang nakapangalan sa kanya para gamitin ang pera sa pag-abroad nito. Papa Dudut, ang buhay nila Kuya Nestor ay malayong malayo sa buhay naming mag-asawa. May 9 silang anak at tanging si Kuya lamang ang nagtatrabaho sa kanilang pamilya bilang construction worker. Isang kahig isang tuka na maituturing ang kanilang buhay. May pagkakataon noon na sa akin umuutang si Kuya Nestor at bilang wala naman akong pinagkakagastosan noon ay pinapahiram ko sila ng pera hanggang sa nagpatong-patong na lamang ang utang nila sa akin. Ako rin ang nagpaaral sa pangalawa nilang anak na hindi rin nakapagtapos dahil mas pinili nitong sumama sa barkada. Nung umuwi kami sa Isabela ay masaya kaming sinalubong ng pamilya ni Kuya Nestor. Pero ang tuwang nararamdaman nila ay napalitan ng pag-aalinlangan noong nalaman nila ang balitang doon na kami titira ng sarili kong pamilya, Papa Dudut. Hindi man lang kayo nagsabi, edi sana nasundo namin kayo. Hindi na kailangan. May sasakyan naman kami eh. Tsaka gusto namin kayong isurprise. Kung gano'n, na-surprise nyo kami. Kaya lang hindi kami nakapaghanda sa pagdating nyo. Wala tuloy na lutong pagkain para sa inyo. Magpapabili na lang ako ng lechon manok sa anak ko. Ay kuya, wag na. Pupunta din naman kami ni William sa bayan. Kami na lang bibili ng panghapunan. O sige, kayong bahala. Nasaan pa lang mga bata? Hindi ko alam kung saan nagpupunta ang mga yon. Tsaka na lang sila umuwi kapag hapunan eh. Antayin mo na lang sila. Uuwi rin yung mga yon. Eh yung asawa mo? Nasa kabilang barangay na naman yon. Bakit? Doon ba siya nagtatrabaho? Hindi, wala yung trabaho. Ano pa bang aasahan mo kay Mina? Nagsusugal yon, naglalaro ng tong its. Ayan ang sinasabi ko sa inyo eh. Wala na nga kayong makain. Mas inuuna niyo pa ang pagsusugal. Hayaan mo na. Yun na nga lang ang tanging libangan niya eh. Siya rin naman na nag-aasikaso sa mga anak namin buong maghapon. Kaya pinagbibigyan ko na lang siya. Ay, nako. Sino nga palang gumagamit ng kwarto sa taas? Yung mga babae, sina Teresa, Angeli at Camille. Tapos yung 3 lalaki sa dating kwarto ni Kuya. Yung bunso naman kasama namin ng asawa ko. Eh yung panganay sa pangalawa? Nagsialisa na yung mga yon. May sarili ng pamilya yung panganay ko. Talaga? Oo, nakatira siya ngayon sa asawa niya dun sa Ilocos. Eh yung pangalawa? Yung pangalawa naman yung pinag-aral mo tapos hindi nakapagtapos. Hindi ko na alam kung saang parte ng Pilipinas nakatira yon. Hala, bakit naman? Nakipagtana ng gaga. Sumama sa nobyo niyang mas matanda sa kanya ng 10 taon. Kuya naman, bakit mo naman hinahayaan yung mga anak mong magkaganyan? Matatanda na sila. Alam na nila ginagawa nila. Kahit na, kayo pa rin ang magulang. Dapat kayo ang gumabay sa kanila. Hindi yung hinahayaan nyo lang sila sa gusto nila.
Sus, kung makapagsalita, wala kang ang anak eh. May anak na kami ni William. Ampun naman. Kesyo ampon o hindi, ang sinasabi ko, magulang pa rin ang obligadong magbantay sa mga anak kahit ilang taon na sila. Wala na tayong magagawa. Nangyari na yung nangyari. Maiba tayo. Ano pala yung sinasabi mong truck na darating mamaya? Yung mga gamit namin yon. Medyo na-delay sila sa biyahe kaya hindi namin sila nakasabay dumating. May dala kayong isang truck na gamit? Oo, lilipat na kami dito ng pamilya ko. Dito na kami titira. Ha? Paano na kami niyan? Huwag kayong mag-alala, hindi naman namin kayo paaalisin eh. Malaki naman tong bahay kaya magkakasya naman siguro tayo lahat dito. Siguraduhin mo lang ha. Wala kaming ibang malilipatan yan. Oo, huwag kang mag-alala. Bakit nyo naman naisipang lumipat dito? Hindi ba mas magandang buhay sa Maynila? Wala na kaming trabaho dun eh. Naisip namin na dito na tumira at magpatayo na lang ng negosyo. Mas tahimik dito, tsaka mas maganda ang buhay kesa dun sa Maynila. Kung sa bagay. O siya, sige. Aalis na muna kami ni William. Mag-grocery lang kami. Kami na bahala sa hapunan natin mamaya. O sige, mag-ingat kayo. Pagkarating namin sa probinsya ay agad naming inayos ang plano naming pagpapatayo ng sarili naming convenience store. Medyo malayo sa bayan ang bahay namin, Papa Dudut, kaya kinailangan pa naming maghanap ng pwesto kung saan ay maraming tao at walang masyadong kakompetensya. Kasabay nito ay agad ding naghanap ng trabaho si William. Dahil maganda naman ang work experience nito ay mabilis siyang nakuha sa trabaho. Samantala mas pinili ko namang maging stay-at-home mom na lamang para mabantayan sina Liam at Chi sa bahay. Dahil malaki-laki naman ang family house namin, ay hinayaan ko na lamang ang pamilya nila Kuya Nestor na manatili doon. Sa mga unang buwan ng pagsasama ng dalawang pamilya namin sa iisang bahay ay naging maayos naman ang dynamics namin. Mabilis kaming nakapag-adjust sa buhay sa probinsya. Pero kalaunan ay unti-unti kong napapansin ang mga hindi magagandang ugali ng pamilya nila Kuya Nestor. Ang mga anak ni Kuya na pawang teenager ay lagi noong nag-aaya ng barkada sa bahay para mag-inuman. May sarili kasi kaming garahe kaya malawak ang pwesto nila para mag-inom. Hinayaan ko lamang ito noong una hanggang sa ginabi-gabi na nila ang pag-iinom kahit na may pasok sila kinabukasan. Sa kabilang banda naman, ang mga babaeng anak ni Kuya ay nagdadala ng lalaki sa bahay at doon sila naglalampungan. Hindi ito nakikita ng mga magulang nila dahil nasa trabaho si Kuya Nestor samantalang laging nasa sugala naman ang asawa nito. Hindi ko na noon natiis ang mga nakikita ko kaya kinausap ko ang kapatid ko tungkol sa mga ginagawa ng mga anak nila, Papa Dudut. Oh, honey, ano yung ginagawa mo? Nagpe-prepare na ako ng sahog para sa ulam na lulutuin ko mamaya. Ang aga naman. Ano bang lulutuin mo? Adobo. Request ni William. Matagal na raw kasi siyang hindi nakakatikim ng special adobo ko eh. Adobo? Anong klaseng adobo naman yan? Mix. Pinaghalong manok tsaka baboy. Paborito kasi to ni William, lalo na kapag may kasamang patatas at hard-boiled egg. Uy, kakaiba yan ha. Naks, mukhang masarap ang ulam mamaya ah. Dapat pala damihan mo yung isasaing mong bigas kasi sigurado akong mauubos yan mamaya. Masarap talaga to kasi special recipe ko to. Ito kaya ang dahilan kung bakit na-inlove sa akin ang asawa ko. Pwede ka ba magtabi niyan para mamaya? Para mamaya? Bakit? Sinong ipagtatabi mo? Magiinuman kasi rito mamaya yung mga barkada ni Arnold eh. Wala silang pulutan. Mukhang madami naman yung lulutuin mo eh kaya ipagtabi mo na lang sila. Madami to kasi madami tayong kakain. Pati ba naman pulutan nila paproblemahin ko pa? Konti lang naman eh. Na-budget ko na to para sa ating lahat kaya sakto lang tong lulutuin ko. Paano yan? Wala silang pupulutanin mamaya. Aba, hindi ko na problema yon.
May pang-inom sila tapos wala silang pambili ng pulutan? Hindi ka na naawa sa mga bata. Ay, hindi ako maaawa sa mga ganyang bagay. Nadadamay na sila sa mga ulam na niluluto ko at sapat na yun. Pati ba naman pulutan sa akin iaasa? Sa susunod, wag silang mag-inom kung wala silang pambili ng pulutan nila. Eh di wag ka na magtabi. Ang dami mo namang sinabi. Nakikisuyo lang naman ako eh. Kasi naman, bakit mo hinahayaan yung mga anak mo na araw-araw nagiinom? Hindi yan maganda sa kalusugan. Mga binata ng mga anak ko. Natural magiinom at magbabarkada yung mga yan. Parte yan ng pagbibinata. Parang hindi ka naman dumaan dyan. Hindi natural yun, kuya. Okay lang yung uminom paminsan-minsan, pero yung araw-araw? During weekdays pa at may pasok sila kinabukasan? Hindi naman apektado ang pag-aaral nila eh. Anong problema dun? Ang problema doon, bukod sa maaga nilang tinutusta ang mga atay nila, gastos yung ginagawa nila. Sa halip na yung pera na pambili ng alak, ibili sa mga importanteng bagay, di sana nakakatipid pa kayo ng asawa mo. Bakit mo ba pinoproblema yan? Eh hindi naman ikaw ang gumagastos sa pang-inom nila. Pulutan nga, ayaw mo magbigay eh. Tapos nangingialam ka pa dyan? Hindi ko sila pakikialaman kung hindi ako nadadamay. Kung walang-wala kayo, kanino ba kayo humihiram ng pera? Hindi ba sa akin? Ngayon isusumbat mo na yung pagpapahiram mo ng pera sa akin. Hindi ko sinusumbat yon. Gusto ko lang ipunto na ayusin niyo yung mga priority niyo sa buhay. Tingnan mo nga anong oras na. Nasaan yung asawa mo? Nandun pa rin sa sugalan. Alam mo may pagka-intermitida ka rin eh. Huwag mong pakialaman tong pamilya ko. Hindi ko naman pinapakialaman ng pamilya mo ah. Hindi nga, pero para sa ikabubuti niyo naman tong ginagawa ko. Nasa iisang bahay tayo kaya kailangan tayong magtulungan. Tulungan mo na lang ako kapag nagpapatulong ako sa'yo. Pero kapag hindi ko kailangan ng tulong mo, manahimik ka na lang. Grabe ka, kuya! Ikaw yung grabe! Magluto ka na nga lang dyan. Papa Dudut, nakakalungkot na minasama ni Kuya Nestor ang pagbibigay payo ko sa kanya. Sa tingin ko ay may karapatan naman akong pagsabihan sila dahil una, ako ang may-ari ng bahay na tinutuluyan nila at pangalawa ay kapakanan lang din naman ng pamilya niya ang concern ko. Pero kahit na napagsabihan na ay wala pa rin nagbago sa mga hindi magagandang asal nila, Papa Dudut. Sa katunayan ay mas lumala pa nga ito na para bang sinasadya nila ang mga ginagawa nila. May pagkakataon noon na nagpapasaring na sa amin ang asawa ni Kuya Nestor. Ang pinakaayaw daw niya sa lahat ay ang mga taong pakialamera. Sinabihan naman ako ng asawa ko na hayaan na lamang sila pero hindi ako ganon, Papa Dudut. Ayokong tinatapakan ako ng ibang tao kaya noong sumobra na ang mga pagpaparinig na ginawa ng hipag ko ay sinagot ko na siya. Nauwi ito sa awayan ng dalawang pamilya sa puntong hindi na kami nagpapansina noon. Kahit na nasa isang bahay lamang kami. May hangganan ng pasensya ng bawat tao, Papa Dudut. At kahit pa gaano kabait ang isang tao ay nauubos din ang pangunawa nito. At gano'n na nga ang nangyari sa akin. Nang minsang nagkaroon ulit ng inuman, ang mga pamangkin ko sa bahay namin ay biglang nagkaroon ng gulo. 2:00 na noon ng madaling araw noong nagising ako sa mga sigawan nila sa baba. Nang tignan ko kung saan nanggagaling ang komosyon ay nagulat ako noong nakipagbatuhan na ng gamit ang isa sa mga anak ni Kuya Nestor. Sinubukan ko silang awatin at muntik na rin akong madisgrasya noong isang malaking bato ang lumipad papunta sa direksyon ko. Mabilis naman akong nakailag pero natamaan ang sasakyan namin. Nagalit si William sa mga nangyari at sila naman ni Kuya Nestor ang nagkaalitan. Matapos nitong kampihan ng kanyang mga anak. Sa huli ako na mismo ang nag-decide na paalisin na ang pamilya ni Kuya Nestor sa pamamahay namin dahil sa mga gulong ginagawa nila ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi nagustuhan ni Kuya Nestor ang ginawa ko sa pamilya niya. Sobra na kasi noon ang mga nangyayari sa puntong nadadamay na ang tahimik naming pamilya. Kaya kahit ayoko man ay mas pinili kong paalisin na lamang sila para sa kabubuti
ng sarili kong pamilya. Pero dahil sa ginawa ko ay nagtanim ng sama ng loob sa akin ang sarili kong kapatid, pati na rin ang buong pamilya nito. Ganun pa man ay wala na silang magagawa dahil sa akin nakapangalan ang family house namin, Papa Dudut. May sariling lupa naman talaga si Kuya Nestor pero matagal na nila itong naibenta para mabayaran ang mga utang ng kanyang asawa sa pagsusugal. Pagkatapos nilang umalis sa bahay ay nangupahan sila malapit sa construction site kung saan nagtatrabaho si Kuya. Minsan tuwing nalalasing ang kapatid ko ay nagpupunta siya sa bahay para magwala. Kapag nangyayari yon, ay agad akong tumatawag ng barangay para hindi na mag-escalate pa ang gulo. Natatakot din kasi ako para sa kapakanan ng anak ko na noon ay bata pa. Hindi nga nagtagal ay tumigil din naman si Kuya Nestor sa panggugulo niya sa amin. Pero kahit na ganoon ay hindi natigil ang mga pasaring na ginagawa nila sa social media. Pinapalabas nila na wala akong awa at kaya ko raw tinalikuran ang sarili kong kadugo. Hinayaan na lang namin ni William yon dahil alam naman ng lahat ang ugali ng kanilang pamilya. Dumaan ang ilang buwan ay bumalik sa tahimik ang buhay namin ng pamilya namin. Marami kang niluto para sa breakfast ngayon ah. Maaga akong nagising kaya naglinis ako ng ref. Niluto ko na yung mga pagkaing malapit ng mapanis. Bakit tayo nagkaroon ng sobrang pagkain? Di ba nga twice tayong kumain sa labas this week? Tapos nag-attend pa tayo ng birthday kahapon. Ay, oo nga. Naaalala ko na naman yung nangyari kahapon. Bakit? Di ba nga nagpang-abot tayo nila Nestor? Hindi ko alam na imbitado rin pala sila sa birthday. Kababata kasi namin yung naghanda kaya malamang imbitado kaming dalawa. Pero hayaan mo na yun. Ang mahalaga wala namang masamang nangyari. Anong wala? Todo nga kung magparinig yung asawa niya kahapon. Hindi naman ako apektado dun. Tsaka alam naman ang lahat yung nangyari kaya hindi niya tayo masisira sa mga parinig niya. Kung sa bagay nga naman. Pero nakapag-usap kayo ng kapatid mo, di ba? Oo, kinamusta ko siya. Ano namang sinabi? Wala naman. Okay lang naman daw sila. May trabaho na yung asawa niya tapos nasa construction pa rin daw siya. Kahit papano, nakakasurvive naman daw sila sa pang-araw-araw nila. Hindi na ba siya galit sa'yo? Siguro may konting tampo pa rin. Pero hindi ko naman ramdam na galit pa rin siya sa akin. Mabuti naman kung ganun. Yung store pala, kumusta na? Nakahanap ka na ba ng dagdag na bantay doon? Oo, nagsimula na siya kahapon. Bale, 3 na sila lahat doon. Dadaan ako mamaya sa store pagkatapos ng trabaho ko para ma-check ko sila. Nga pala, lalabas kami mamaya nila Liam. Papagupitan ko yung buhok niya tapos ipapasyal ko na rin sila ni Chi sa playground pagkatapos. O sige, kailangan mo ba yung sasakyan para iwan ko na lang? Hindi, wag na. Gamitin mo na lang. Magko-commute na lang kami mamaya. Okay, sige. Teka, nasan pala si Chi? Hindi ko pa yun nakikita. Nandyan lang siguro yan. Baka nasa likod, naglalaro na naman. Chi! Halika na, kumain ka na rin. Wala eh. Sabi na may mali eh. Kasi kapag ganitong breakfast, nandito na yun na umaaligid. Sandali nga. Chi! Check mo nga dyan sa likod, dyan sa may labahan. Chi! Chi! Wala eh. Wala siya dito. Wala? Hala, sa taas kaya? Wala siya doon. Doon ako galing eh. Hindi ko siya napansin doon bago ako bumaba. Sandali, check ko muna sa harap, baka nandun siya. Chi! Oh my gosh! William, bukas yung gate! Ha? Hindi mo ba sinara? Hindi pa naman ako lumalabas eh. Nandyan pa nga yung mga basura na ilalabas ko sana mamaya. Baka naman hindi mo na isara kagabi. Hindi, sinara ko yung gate kagabi. Yun yung last na ginawa ko bago ko umakyat para matulog. Bakit bukas yung gate? Naku, baka nakalabas na yun.
Halika, hanapin natin. May mga nanguhuli pa naman dito ng mga asong gala kasi may city ordinance na bawal ang mga galang aso. Ako na lang maghahanap sa kanya. Dito ka na lang. Baka biglang magising si Liam, wala siyang kasama. O sige, itanong mo yung mga kapitbahay natin kung napansin ba nila si Chi. Baka nandyan lang siya, nakikipaglaro sa ibang aso. Okay, sige. Papa Dudut, wala pa pong CCTV noon sa bahay namin kaya hindi namin alam kung paano at bakit nakabukas ang gate ng bahay ng araw na yon. Ang CCTV naman sa kalye namin ay hindi gumagana kaya nahirapan talaga kaming hanapin ang aso naming si Chi. Nilibot na rin namin noon ang buong bayan pati na rin ang mga karatig lugar nito. Pero hindi talaga namin nakita ang alaga namin at ni isa sa mga kapitbahay namin ay walang nakapansin sa paglabas ni Chi. Halos hindi ako makatulog noon sa sobrang pag-aalala. Lagi kong iniisip kung nakakain pa ba si Chi, kung may maayos ba itong tinutulugan o kung may buhay pa ba ito. Papadudod parang anak na ang turing namin ni William sa asong yon. Kaya naman labis ang lungkot na nararamdaman namin. Noong lumipas sa mga araw ay hindi pa rin namin siya nahanap. Nagpaskil na kami noon ng missing picture nito sa bawat barangay sa lugar namin. Araw-araw din kaming nagpo-post noon sa Facebook kung may nakakita ba sa kanya. Sa sobrang desperado namin ay willing pa kaming magbigay noon ng pabuya sa kung sino man ang makapagbabalik sa amin kay Chi. Pero sa kasamaang palad ay hindi namin muling nakita pa si Chi. Ang unang anak na itinuring namin ni William, si Chi ang unang nagbigay sa amin ng pamilya na matagal na naming hinahangad. Kaya daig pa namin ang namatayan nung hindi na namin muling nakita pa ang aso namin. Papadudod sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari. Dumating pa nga ito sa puntong kine-question ko ang sarili ko kung nasara ko ba talaga ang gate namin ng gabing yon o hindi. Mabuti na lamang kahit na ganoon ang nangyari ay hindi ako sinisi ng asawa ko sa nangyari. Kasabay ng pinagdadaan na naming pagsubok noong araw na yon ay nasakto namang binisita ako ng kapatid kong si Nestor upang kumustahin kami, Papa Dudut. Mahal, bitawan mo muna yung cellphone mo para makakain ka na. Sandali, chinecheck ko lang kung may nag-message sa akin sa Facebook. Baka kasi may nakakita na kay Chi. Hindi na natin makikita pa si Chi. Huwag ka namang sumuko agad. Matalinong aso si Chi. Alam niya kung saan siya uuwi. Ilang araw na ang lumipas. Hindi na babalik ang aso natin, honey. Kasalanan ko to eh. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may gusto sa nangyari. Sa tingin ko, may kumuha sa kanya eh. Kumuha? Oo, kasi kung nakatakas lang siya, babalik at babalik yun. Pero dahil hindi na siya bumalik, malamang may kumuha sa kanya. Sana kung sino man yun, ibalik na niya si Chi. Miss na miss ko na talaga siya eh. Ako rin, miss ko na siya. Hindi pa rin naman nawawala yung nararamdaman kong pag-asa na baka isang araw, bigla na lang bumalik sa atin si Chi. Pero kung magpapakatotoo ako, mas maganda yung tanggapin na lang natin yung posibilidad na wala na talaga siya. Sana talaga may nakakita na lang sa kanya. Para kahit papano mapanatag ako na may nag-aalaga sa kanya. Honey, nandyan ba kayo? May tao yata. Tao ba? Sino kaya yun? Sandali, check ko. Bayaw, nandyan ba si Honey? Nestor, ikaw pala. Oo, nandito siya. Bakit? Anong kailangan mo? May ibibigay lang akong ulam. Birthday ng anak ko eh. Napadaming niluto namin kaya naisipan ko na bigyan kayo ng pagkain. Talaga ba? Sige, halika. Pumasok ka. Salamat. Honey, nandito si Nestor. Kuya? Anong ginagawa mo rito?
Nagdala ko ng ulam nyo. Adobo. Eto. Wow, salamat! Anong meron? Birthday daw ng anak niya. Talaga? Sino? Yung bunso ko. Kung gusto nyo, daan kayo sa bahay. Maraming handa doon ngayon. May inuman din bayaw kung gusto mo. Salamat, pero hindi ako umiinom eh. Enjoy na lang kayo. Ano naman tong dinala mo? Adobo. Nabanggit mo noon na paborito nyong adobo. Kaya naisip ko na dalhan ko kayo nito. Parang peace offering ko na rin sa inyo. Maikli lang ang buhay para magkatampuhan. Kaya ako na mismong humihingi ng tawad sa mga maling nagawa namin ng pamilya ko sa inyo. Hayaan mo na yon. Kalimutan mo na yung nangyari noon. Magkapatid tayo at tayong dalawa rin lang naman ang magtutulungan sa hirap eh. Salamat. Oh, tikman nyo na tong luto ko. Gusto kong malaman kung pasado ba sa panlasa yung gawa ko. O sige nga, anong klaseng adobo ba to? Hulaan nyo kung ano. Bayaw, tikman mo rin. O sige. Anong klaseng karne to? Medyo mabuto siya tsaka parang medyo makunat. Sorry ha. Huwag ka ma-offend. Makunat ba? Karne ba to ng kambing? Masarap naman siya. Masarap ba? Hindi yan kambing. Hindi kambing? Eh ano to? Parang hindi naman to baboy o baka eh. Aso. Adobong aso yung kinakain nyo. Ano? Aso to! Pinakain mo kami ng aso? Hindi lang yan basta aso. Yan yung pinakamamahal nyong aso. Nawawala yung aso nyo, di ba? Ayan, nahanap nyo na siya. Anong sabi mo? Oh my gosh! Lintik lang ang walang ganti. Sinira niyong pamilya ko. Dahil sa inyo, lagi kami nag-aaway ng asawa ko. Kaya ito ang bawi ko sa inyo. Gago ka! Nauwi sa pisikalan sinang William at Nestor ng araw na yon, Papa Dudut. Kinailangan ko pang magpatulong sa mga kapitbahay namin para maawat ang pag-aaway ng dalawa. Sobrang nasaktan ako sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Ang aso na inalagaan at minahal naming parang tunay na anak ay ginawa lang siyang pulutan ng kapatid ko para paghigantihan kaming mag-asawa. Ang malala ay ipinakain pa nito sa amin. Agad-agad naming ipinahuli si Kuya Nestor sa mga pulis at nagsampa kami ng reklamo sa kanya dahil alam namin ni William na meron ng Animal Welfare Act ngayon o ang pagbabawal sa pagpatay at pagmamaltrato ng mga hayop. Isang malaking krimen ang ginawa ni Kuya na pagpatay at pagluto ng aso. Nakulong si Kuya at saka siya pinagmulta. Ilang buwan matapos siyang madakip ay nabalitaan na lang naming nagkasakit pala siya sa kulungan na siyang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Hindi ko ninais na mangyari yon kay Kuya pero siguro ay karma na rin mismo ang gumawa ng paraan para maningil sa kasalanang kanyang ginawa. Papadudod para maibsan ang kalungkutan namin ni William sa pagkawala ni Chia ay muli kaming nag-adopt ng aso sa isang shelter. 2 aso ang kinuha namin na siyang nagsilbing bagong kapatid ng anak naming si Liam. Pagkatapos nito ay lumipat kami ng tirahan matapos ang nangyari para makalayo na kami sa pamilya ni Kuya Nestor. Ibinenta namin ang family house na nakapangalan sa akin at nagpatayo kami ng bago. Ngayon ay maayos at tahimik na ulit ang buhay namin, Papa Dudut. Nagsimula na mag-aral si Liam at masaya kami na habang bata pa siya ay nagsisimula na siyang matuto kung paano mahalin at respetuhin ang mga hayop sa kanyang paligid. Ito na po ang katapusan ng kwento ko at sana ay magsilbing aral sa bawat nakikinig ang nangyari sa aking kuya. Maraming salamat po sa inyo, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Honey. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1